pud kay ni sila mga pulong nga isulti sa imuha. Ngano man, sagaran mo ingon lang sila, musulti ni sila sa imo, kuan ba kanang concern lang ko ba? Concern lang ko sa imuha. Sa inyo mga inana nga mga jaming-jaming ba no? Ingon ana, concern lang ko sa imo. Ay gusto lamang kumutabang, ingon ana, dapat manggod mahibalo ka. Dapat manggod nga makaibalo ka unsay issue dira sa simbahan or unsay issue ni pastor or unsay issue da sa uban nga mga membro. Kay balo na ba ka o wala pa? Wala pa. Kay siyempre, ignorante man ka, inosente man ka. So ikaw po, murag ma-curious ka. Nga ano man, unsa di ay? Sige, istorya ta. Nana siya mga ipang storya. Which is dili helpful sa imuhang kinabuhi. Igsoon paminaw. Whether ang issue tinuod o dili dapat paminawon kay dili makatabang sa imo. Amen? We all know that no one here is perfect. You know what? Kung istoryahay lag pang kaning istoryahay lag mga apan-apan sa atong kinabuhi, daghan kaayo. Way hunong na. Ang nakaapan lang aning mga nangdaot, feeling nila sila lang ang tarong. Unya katong ilang gidaot, mga igala, ilahang ginapakita nga mauto ang daotan. Pero sila mga Diyos nun, righteous and perfect. You better be careful anang klase ng mga tao. Okay, so they enter quietly. Sunod, letter B, they led people away from truth. So hinahinayon nila nagdala ang tao palayo sa kamatuoran. Again, ang kamatuoran ang pulong sa Dios. Nakakita ba mo og mga tao Kristohanon nga nabihag na ani nila? Nadani nila palayo sa kamatuoran. Unya kani biha ba no, di biha ni siya mahalata nila at first. Nga naman bisag ikaw kung wala kay wisdom mga igsoon, makasulti ka nga murag okay naman gyapon kay gasimba man gyapon siya. Dili lang sa among simbahan pero sa lahi nga simbahan. Gabasa man gyapon siya Bible, gaampo man gyapon. Pero wa kay balumay gala nga ang iyang action kay contradiction na sa pulong sa Dios. So mao na ibantayan nato because mao ni ang trabaho aning mga detractors. Mukrip sila, musulod sila sa imong hunahuna, gamiton dala ang katong mga hugaw nga mga information. Unya, ang tuyo ani nila, dalhon ka palayo sa kamaturan. Tanawa sa versikulo 7. The Bible says, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. And then, letter C, they will resist. Letter C, they will resist the truth. So, pag i-resist na nila ang kamatuoran, di na sila maminaw sa wali. Di na maminaw sa pulong sa Ginoo. Bisag unsa pa iwali sa pastor, di na nila tuuhan og dawaton. I-resist na nila. Nga naman, naanamay ning ugat dito sa ilang hunahuna ug mao na gito ang ilahang barugan nila. So mao ni ang gibuhat ni Janes o ni Jambres. Bisan si Moses gatudlo sa ilaha sa 10 Commandments, gatudlo sa ilaha sa balaod sa Ginoo, kani si Janes o si Jambres, gina-oppose nila si Moses. So, the principle is clear. Tanawa. At ta dito there. Higala paminaw mo. Balik sa go dito there. These men oppose Moses. Kanang mo oppose sa man of God, dili na dapig sa Ginoo. Yes. Dili ginadapig sa Ginoo. Dili na siya iya sa Dios. But pastor, Christian man siya, pastor. Christian siya, but remember Miguel, dili tanang mga Israelita, mga iya sa Diyos po. Amen. Dili sila dapig sa Ginoo. Once you oppose the man of God, nga nagadala sa pulong sa Ginoo, you are not on the Lord's side. You are always opposed sa Ginoo. Parayon ta. So the principle is clear. Mao ni ang principle. A rebellious heart will eventually resist God's truth and God's authority. I-resist nila ang pulong sa Diyos o ang pastor. Mao nang dili nato tan-awon
dili lang nato tanawon ang gisulti sa usa ka tawo. Tanawon sab nato kung asa na siya padulong. Amen. Higala paminaw, before nga mo judge ta sa kanang tao nga Dios nun siya, tanawa sa ang iyang kinabuhi kung ning subay ba ang iyang kinabuhi sa pulong sa Dios. Kung ning subay ang iyang kinabuhi sa pulong sa Dios, then you can tell maayo na siya nga Kristohanon. Pero kung ang iyang kinabuhi ning supak sa pulong sa Dios, dili na angay tuohan. Let's say nakagisulti sa kuha, ingonanam, ngayon nga bahin na ning isa ka tao, ingonanam may gala. Unya may gala, ikaw nga nag-share sa kuha, tanawon nako na ang iyang kinabuhi. Obserbahan nako na siya. Kung makita na ako nga kana siya naga-serve sa Ginoo, naga-soul winning, naga-simba faithfully, nagabasag Bible, nagapagamit sa Ginoo, then I can tell mga higala, he's a good Christian. So, kung ang imo isulti sa kuha, okay, negative, unya nga ako nakita sa yaha, humble, serving, faithful, worshipper, wala siya nagapangdaot, wala siya nagapangguba og simbahan mga higala, then dili ko mutuo sa imuha, kaya ang iyang kinabuhi, nakita nako ning subay sa pulong sa Dios. Pero kung ang imo isulti sa kuha mga higala, okay, negative, unya nakita nako sa iyang kinabuhi nga ning supak yun ang iyang mga binuhatan ug iyang mga pulong sa Dios, then mutuo ko sa imuha. Nganuman nakita nako mismo sa iyang kinabuhi mga higala nga ning supak yun siya sa kamatuoran. Okay? Kanang mga tao nga wala nagsunod sa kamatuoran, dili angay paminawon og sundon. Ikaw namang kay utok, di ba? Tama? Ikaw ang mag-decide sa imong kaugalingon, sundon ako ang kamatuoran. Dili ko basta-basta maminaw sa mga istorya sa tao. That's just a warning mga higala. Ako ang gisulti sa inyo. So, tanawa. Next there. Okay? Mao ni siya mga higala, no? Mo na nga naay mga things ka kinahanglan ninyo i-consider. Unsa man ni siya? Does his influence, ang iyabang influence diya sa imong kinabuhi, did it bring you closer to God? Did it bring you closer to God's word? Did it bring you closer to church? Did it bring you closer to holiness? Did it bring you closer to obedience? Or does it make you bitter? Amen? Ang iyabang influence, nakapaduol ba siya sa imo sa Diyos, sa iyang pulong, sa church, sa pagabalaan, sa pagtuman sa Diyos? Or nakapahimo ba siya sa imo og bitter? Nakapahimo ba siya sa imo og rebellious? Nakapahimo ba siya sa imo og critical? Nakapahimo ba siya sa imo og offended? Nakapahimo ba siya sa imo og isolated? Nakapahimo ba siya sa imo og disobedient? Higala, bantayin ninyo ang tao because the fruit of an influence reveals the direction of that influence. Amen? Ang bunga ba sa impluwensya sa tao, magpadayag siya sa direction ana nga influence. So kung magpa-influence ka may gala sa maayo nga tao, madalagyod ka diya sa maayo. Pero kung ikaw may gala, magpa-influensya ka sa mga butang nga dili maayo, ang imong mga higalang direction sa imong influence may gala, di pud na siya mahimong maayo. Musupak yun na sa pulong sa Diyos. Number 3, what is the cause of following Christ? Let's read verses 10 to 12. Ngayon ang Bible dali, but thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience. Verse 11, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. Paul said, what persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Verse 12, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. So Paul changes the direction. Instead of telling Timothy to follow these evil people, giingnan niya si Timothy, Timothy, tanawa ang akong manner sa kinabuhi. Tanawa ang akong kinabuhi.
nakita nimo unsa ko ang ginatuuhan, nakita nimo unsa akong gina-practice, nakita nimo kung paano ko, kung unsa ko nagkinabuhi. Ang gingon ni Pablo kay Timothy, Timothy, follow the right example. Don't follow ani mga bad influence. Don't follow ani mga critical nga mga tao. Don't follow ani mga detractors. Don't follow ani mga tao nga naglakaw diha sa pulong sa Dios. Timothy, wala ningon si Pablo nga sunda ko. Ningon si Pablo kang Timothy, tanawa ang ako ang kinabuhi. Nakita nimo. Nakita nimo sa akong ginatuuhan, nakita nimo sa akong ginabarugan, nakita nimo sa akong gina-practice. Timothy, follow the right example. Ngano man tanawa, bisag si Pablo Maygala nagsunod siya sa dalan sa Dios, nagbuhat siya maayo, nagsunod siya sa pulong sa Ginoo Maygala, still naka-experience gyapon siya persecution. So di gyud nimo ma-please ang tanang tao. So the only person you should please lang jud di ay sa imong kinabuhi is the Lord Jesus Christ. Kay bisan pag ayu-ayuhon nimo ang mga tao Maygala, you cannot please them all. There will be people who will oppose you, who will contradict you, and who will make you an enemy. Di gyud nimo na malikayan igsoon. So si Pablo naka-experience of persecution, but thanks be to God. Nagingon si Pablo, but out of them all, the Lord delivered me. Bisan gidaot ko, bisan nga gi-persecute ko, gisakit ko, gipalingkawas ko sa Ginoo. Higala mao ni siya nindot, bisan daghan kaayog mga tao nga gusto mo daot sa ima, basta ikaw gatindog ka sa Ginoo sa iyang pulong. Paminaw, in the end, mudaog gyapon ka. Katong mga nang daot sa imo, mauto sila ang panglamuyon. Mauto sila ang maulawan sa katapusan ug diha sa unahan. Busa nga ayaw gyud og katintal nga musabay ka sa ila. Ayaw gyud og give up. Kinahanglan nga magpabilin lang ka nga tarong og tindog barog diha sa pulong sa Dios kay naay Ginoo mutabang sa imuha. Ayaw og compromise higala. Amen ba? Now, kanipod. Giina ni Pablo Maygala ang mga Kristohanon. Verse 12, tanawa Maygala. So si Pablo naka-experience Maygala yung nani nga mga persecution sa iyang kinabuhi. Unya giingnan niya pod ang mga Kristohanon. Oo, ang tanan nga magkinabuhi nga Dios don diha ni Kristo Jesus. Ug ang tanan nga magkinabuhi nga Dios don diha ni Kristo Jesus magantos og paglutos. Gingon ni Pablo, all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Now, importante kayo na Maygala. Ngano man, because godliness does not guarantee a trouble-free life. Bisan magkinabuhi ka nga Dios nun, di gyud gyapon ka malibre sa kasamok. No? Si Kristo, perfect man yun nga tao na, kay Dios man na. Pero bisan unsa siya ka-perfect, di gyapon siya libre sa kasamok. In fact, tanawan niyo si Kristo, tanang kasamok na atubang niya. Oo, na kay Kristo tanan. Unsa bay dautan gibuhat ni Kristo? Wala man, Dios gud na, balaan na, Dios. Anak sa Dios. Pero sa mata sa mga tao, dautan gyapon siya. Sa dihang gipapili sila ni Poncio Pilato, kinsa may gusto niyo nga ilansang nato sa cross? Kaning gitawag niyo hari sa mga Hudyo o kani si Barabas nga klaro kay kriminal? Mas kinsa may gipili nila igsoon? Mas gipili gyapon nila ang kriminal nga tao. Usay masulti niyo ba ang tao ang utok sa tao baliktad gyud? Kay kung asa tumayo dili nila pilion, mas pilion nila nga klaro kayo, makita na nimo dayag na kayo ang ilang mga binuhatan. Pero mo sympathize gihapon sila atong mga dautan, atong mga tawo gabuhat og di maayo. Amen. Kasi na mga tawo makasulti ka ba no nga usa na mga tawanan ni mga buta man, di ninyo makita ang kinabuhi sa tao, di ninyo makita ang ilang mga gipangbuhat, di ninyo makita. Makasulti na ko no nga daghan gyud mga Kristiyanon gibutahan sa yawa. 2 Corinthians chapter 4 verse number 4. Giyon sa Biblia The Bible says, 2 Corinthians chapter 4 verse 4, in whom the God of this world,
Timan A, small letter G na, dili na capital G. So kaning God, there is si Satan. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. So ginabutahan gid sa yawa. Amen. And it's very sad. Usay subo kayo pamalandungon igsoon nga mas pilion sa mga tao mo sympathize, mo side sa mga bakak kaysa sa galakaw sa Ginoo. No, usay masakitan ka ba? Usay halo-halo imong feeling sa mga yunana, masakitan ka, nga murag maglagot ka, nga murag di ka kasabot ba unsa man ni sila nga di nila makita. Di nila makita ang ginabuhat ng mga tawhana, di nila makita ang kinabuhian ng mga tawhana na nganong mas tuuhan nila, nganong mas paminaw nila. Unya, ang alagad sa Ginoo nga pinmi gatindog sa pulpito, gawali sa kamatuoran, gatudlo, gadasig, gapahimangno, gatambag, aron sila mapadul sa Ginoo, mas dili nila paminawon og tuuhan og sundon. 1 Corinthians chapter 11 verse 1, o sa gingon ni Pablo. Si Pablo nagingon may gala, be ye followers of me. Unsa si Pablo? Pastor. So ako pod mo sulti sa inyo ha. Be ye followers of me, even as I also am of Christ. Kung ang inyong pastor gasunod kay Kristo, sunod mo sa inyong pastor. Pero kung ang inyong pastor wa gasunod sa kamatuoran, nagkinabuhi sa sala, nagkinabuhi bakak, nagkinabuhi supak sa pulong sa Dios, igsoon ayaw ko ninyo sundan. Pero kung nagsunod ang inyong angalagad sa Diyos, sa kang Kristo, sundan ninyo inyong pastor. Ay, sunda tong mga uban. Amen? Usahin na yung mga tao nga dali patuuhon, bisag nadunggan lang, dili sila saksi, mas tuuhan gyapon nila. You better be careful kay buhat na sa atong kaaway igsoon. Amen? You know what? At balik dito there, gisulat na ko da, remember. Okay? Dili day. Kani. Kato. Godliness does not guarantee a trouble-free life. Sometimes when you decide to stand for truth, somebody will criticize you. Next. When you remain faithful to church, somebody may question you. When you defend biblical truth, somebody may oppose you. But opposition, paminaw, is not always a sign that you are wrong. Kung gina-oppose ka may ila, dilibot pasabot nga ikaw ang mali. Amen? So don't be afraid. As long as ikaw nagstand ka sa kamatuuran mga igala, sa pulong sa Diyos, dili ikaw ang mali. Bisan pa may igala nga ilang ginapamukha nga ikaw ang mali, dili ka mali kung nagstand ka sa pulong sa Diyos. Amen? Remember, sometimes opposition comes because you are standing for what is right. Kay balo ba mo no, gamay ra ba mga tao nagtindog sa tama. Daghan kay mga tao makita nyo karon nagtindog sa mali. Bisan mga tao may gala nga kaniadto amigo nimo pero karon may gala gihimo na kang kontrabida nila maigsoon tungod kay mas gusto nila ang mali kaysa tama. Ug kana ang subo kayo pamalandungon. Dili ba? So remember, if you live for Christ, not everybody will appreciate you. Pero okay lang. Wala man taingon nga nagpasikat ta, wala man taingon may gana nag-apas og palakpak sa mga tao. Wa man ta nag-apas may sa atong pagpangalaga sa wa man ta nag-apas nga, oy, dali ko na ko ninyo, dawata. Ang importante nga dawat ta kang Kristo. Acceptable ang atong kinabuhi sa Ginoo mga igala. Bahalag dili acceptable ang atong kinabuhi sa mga tao. Basta nagsunod ta sa tama, sa pulong sa Diyos, may gala, ang importante, acceptable ang atong kinabuhi sa Ginoo. If you live for Christ, not everybody will appreciate you, but don't compromise just to be accepted. Sayang lang kang uban. Abin nyo no, naluoy ko, nga nasakitan ko, nga nasubo ko, nga naguol ko sa mga uban nato mga kaigsuonan tungod kay para lang dawaton sila ning compromise sila. Abi nyo, kung ako inyong pastoryan igsoon, bahala ko ako yung mga amigo. Basta nga nagtindog ko sa kamaturan, amigo lang ko sa Ginoo. Dawat ang akong kinabuhi sa Ginoo. Pleasing ang akong kinabuhi sa Ginoo. Amen? Daliyon nato ni, okay? Daliyon nato ni. Number 4, the consequence of those who do evil. Unsay mahitabuan ni mga nagbuhat og dautan?
Okay, versikulo 13. Gingon sa Biblia, but evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Now notice the progression. Worse and worse. Worse and worse. Tanawan na sa verse number 13. Verse number 13. Nakita ninyo? Apan ang dautan nga mga tao o mga mangingilad, musamot sila kangilad. Di ba? Abi nila mga igala, nga na-control nila ang tao, but eventually ang sala ang mao'y nag-control sa ilahan. They think they are leading others away from truth. Mano mo ingon sila ba no? Pag naa sila madani nga mga tao, mag-celebrate gyud na sila. Yes, successful. Yes, ning uban na gid siya sa ako. Success. Mangisda pa ta, mangwan pa ta, mangdakop pa ta og mga Kristohanon. Mangwan pa ta, mangdani pa ta og kanang mga tao nga muuban sa tuwa. Hangtod mga hurot na sila diha. Igsoon, abi nila, no, they think they are leading others away from truth, but eventually they themselves become farther from truth. Sila mismo nalayo sa kamaturan. And ang sad mga igalam nga kuanani nga mahitabo bitaw ani ba no, sila nga nangilad, no, nailad sila sa ilang ginabuhat. Because unsa ang you know what mga igalam, timan ang ginato ni always ang ginaingon sa Ginoo nga kung unsa ang imong ginatanom, anihon nimo. Anihon nimo. Magtanom kag daot nga liso, daot gyud na ang bunga. Kung magtanom kag maayo nga liso, maayo gyud na ang bunga. Amen. So sin does not stay small. Letter B, those who deceive others are also deceived. And then ikatulo, evil influences don't improve you, they destroy you. Busa magbantay gid mga igsoon. Kani mga kani mga dautan nga mga impluwensya, dili siya makapa-improve sa imuha, makadaot siya sa imuha. Amen. So ang akong encourage sa yung tanan nga warningin na ang inyong mga loved ones bahin ani mga evil influence. Warningin ninyo. Amen. Pastor, unsa na ko sila pag-warning? Paggamit og verse sa Bible. Unsa nga verse, Pastor? Proverbs 13, verse number 20. Unsa pa, Pastor? Proverbs chapter 1, verse 10. If sinners entice thee, consent thou not. Amen. There's a lot of verses, may gala, nga gihatag sa Ginoo sa ato may gala, para ma-warningan nato ang ato mga loved ones. Because, sultihan ta mo, prevention is better than restoration. Amen. Mas maayo nang sa wala pa ka nadaot, muli kay na lang ka. Kaysa ka nang nadaot na ka, unya, you know what, lisod biya kayo, dugay ang restoration. Dugay ang pag-restore. Ang wall sa Jerusalem, dugay siya na restore. It took how many years pa? Mas maayo na samtang wala pa nadguba ang imong kinabuhi, prevent na lang ka. Palayo na lang daan. Kaysa ka nang gusto pa nimo ma-experience ang kadaot, maglisod ka og recover. Amen. Di ba? Mas lisod ang pasaka kanang mukatkat, mas dali ang munaog. Tinood ba? Yes. And number 5, unsay exhortation ni Pablo para sa mga Kristohanon. After nga giwarningan ni Pablo si Timothy about evil people, Paul gives him the solution. Ang gingon ni Pablo kay Timothy, but continue thou. Amen. Continue in what you have learned. That's letter A. Letter B, continue in the scripture. Igsoon, adto gid mo sa pulong sa Dios perme. Adto gid mo. Duol mo diretso sa pulong, kuhain yung Biblia, unya tun-in ninyo mga igsoon. Makita ninyo mga higala ang kamatuoran. Amen? Ayaw lang mo ingon nga, kanang kuan lang ba, igo lang mo maminaw ba sa tao? Okay? You know what? We judge based on the book. We judge based on the book. We don't judge based on our opinion. Tama? I-judge nato may gala ang butang o ang tao pinaagi diri. So mao na, continue in the scripture. Sunod, katapusan, trust the sufficiency of scripture.
Meaning, ang gisultihan ta ni Pablo, enough na ang pulong sa Dios para ma-discern nimo ang tama ug ang mali, ang kamatuoran ug ang bakak. Ikaw na, yun, ang Bible, sufficient na siya. So ikaw nga ga-meditate sa Word of God, ga-spend og time permi sa Word of God, mailhan nimo, ma-recognize mo kinsa ang maayo o kinsa ang dili maayong Kristohanon. Kinsa ang mga naglakaw kang Kristo, kinsa ang naglakaw sa kalibutan. Ma-discern nimo na igsoon. So dirita, conclusion na ta. So kang kinsa ta, mga igsoon, magpalayo o magpaduol. Magpaduol ta sa Ginoo. Magpaduol ta sa iyang pulong. Magpalayo ta sa mga evil influence. Tanawa, from evil influences, turn away. Verse 5 na siya. From false teachers, don't follow. They resist the truth. Meaning, naay mga tao nga bisan dili sila mga ministro, gatudlo sila og mga dili maayo sa tao. Especially kani mga young people, ginatudluan ani nila. Amen. Sunod, from fear of persecution, paminaw, gingnanta sa pulong sa Diyos, all that believe godly shall suffer persecution, so don't quit. From the direction of evil, don't go with them. Kung ang dala nila dautan, di maayo, ayaw guban nila. Nga naman, they become worse and worse. Sunod, asa ta mo dool sa pulong sa Diyos. Ayaw gyud og biya sa pulong sa Diyos. Instead, continue daw. Amen? So, kana ang akong idasig sa inyong tanan. Higala, buhatan ninyo ni. Sundan ninyo unsa ang gitudlo sa ato sa pulong sa Dios. Kay kini makapalingkawas sa imo gikan sa mga panglimbong sa atong mga spirituhanong kaaway. Okay, let's pray. Idukwa ato mga ulo. Ipiyong nato. Napa ba? Napa ba? Okay, napa diri. Tanawa. Okay, tanawan niyo diri mahigson. Gisulat na ko. The great principle is this. Okay? Mo ni siya. When others go away from God, you go closer to God. Kung ay mga uban, nagpalayo sila sa Ginoo, ikaw magpaduol ka sa Ginoo. When others become rebellious, you remain faithful. When others criticize, you keep serving. When others leave the church, kung ang uban ning biya o ning hawa sa simbahan, you remain where God planted you. When others reject the truth, you continue in the truth. When others become worse and worse, you become stronger and stronger in Christ. 2 Timothy 3:14, remember the verse, but continue thou in the things which thou hast learned. Ayaw tuguti nga ang pagbiya sa uban mahimong rason sa imong pagbiya. Continue. Stay faithful. Stay in the Word. Stay close to Christ, because in a world that is getting worse and worse, God is calling His people to stand firm and continue. Amen ba? So, igsoon, kani, depende ra gud pod ni sa imo. Kay lami paminawon nga nakadungog ta sa kamatuoran, pero gadepende ni sa imong desisyon. And I just hope nga kitang tanan committed ta to follow Christ. Amen? Doko atong mga ulo, piyong atong mga mata. Mag-ampo ta. Amahan namo nga langit nun, salamat sa imong pulong karong hapon. Salamat Ginoo sa paghatag sa amo kaalam dinhi sa 2 Timothy chapter 3 about warnings in the last days. Lord, unsa ang among nabasag nakita sa 2 Timothy chapter 3, nakita na gyud namo ni sa among panahon karon. Father, I pray, tabangi kami Ginoo nga magmaalamon. Help us, Lord, to trust your word more than we trust sa mga istorya lang sa mga ubang tao.
Father, I pray nga himuang maalamon ang imong mga katawhan diha sa imong pulong aron dili sila Ginoo mailad o malimbungan ug aron sila Ginoo dili madani sa mga bad influence sa uban nga mga tao. Lord, I pray, Father, that you move the invitation ug tabangi kami Ginoo nga magmalig-on sa among pagtuo diha sa imo. Ug kaning tanan Amahan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo ug among manluluwas. Amen. Manindog tang tanan og sa pag padayon nato sa atong invitation mga higala. Usab ano nga imong iampo karon nga ikaw dili ka mabitik sa yawa.